So, kanina tinalakay po natin yung issue ng pagkuha ng mga witness. Tapos merong witness yung prosecution, di ba? Tinalakay din po natin yung hindi po namatay na ano. Kakaiba po nangyari, hindi ko po maintindihan. Okay naman. Talagang ganun lang, mahina lang ng konti. Ngayon, eto po, tuloy-tuloy na lang natin. Bahala na kayong pumick up. Nariyan naman na lahat yan. I-recall ko lang yung mga tinalakay natin kanina na si BP Sara, alam niya na to. No? Sinabi niya na to kay Tatay Digong na may ICC dyan. Before pa mahuli si Tatay Digong, 2023 pa to eh. Sumulat na rin siya kay BBM. At si BBM ay sumulat, nag-reply sa kanya na hindi makikipagtulungan. No? Ayan, pinakita po natin yan kanina. Tapos, yung may isang taong silent partner si BBM, kahit nangako siya na hindi makikipagtulungan, meron naman siyang silent partner na hindi tao ng gobyerno. O, yan. Sila yung nakikipagtulungan sa ICC. In fact, pinagyayabang niya na siya yung naghanap ng mga testigo para sa ICC. So, dinidescribe ng ICC, itong mga kailangan namin testigo, yung silent partner ni BBM, siya yung nagpo-provide. Tapos, yung kahulugan po ng neutralize ay hindi po ibig sabihin na gurgurin. Kung hindi, hulihin yung mga drug personalities. Tapos po, yung meaning ng drug list, alam po natin yan, pinagbabago ni Tatay Digong. Kung hindi magbabago, talagang may kalalagyan, di ba? Alam po natin dito lahat yan eh. Ngayon, dito na po tayo sa iba pa. Una, no direct link to killings. Yan. Rodrigo Duterte is innocent. Ito ay ayon kay Kaufman. No witness in the 49 killing incidents cited by the ICC prosecution testifies to receiving a direct order to kill from the former president. So wala pong magpapakita na sila po ay inutusan o yung una po nagbatay sila sa mga speeches ni Tatay Digong, di ba? So napapaliwanag na natin yan, cultural yan. Kinakailangan macho epekarito, pero wala po siyang inutusan na tigukin mo yan. Yun po yun para po magkaroon ng crimes against humanity. Kinakailangan po maipakita nila na dapat meron talagang nagplano ng krimen. Meron direktang order na tigukin nyo itong mga to. Yun yung order sa kanila, hindi yung legal na order. Iba po yung legal na order na pangkalatan eh. War on drugs, hulihin nyo yung mga pusher, drug lords, at mga involved sa droga. Pag sila ay nanlaban, unahan nyo kaysa kayo matigok. Diba? Yan yung legal. Ngayon, para mo matawag na illegal yan, dapat talagang tinukoy ni Tatay Digong, inutusan niya yung mga tao, ito, namatay ito, merong ebidensya o may witness na nagsasabi, kaya namatay yan kasi inutos yan ni Tatay Digong. Ganon, no? Wala po napakita yung prosecution. Wala pong krimen. 49 lang po yung gusto nila. Imagine niyo, 49 lang po yung hinaharap nila sa ICC. Siguro namili sila ng mga dramatic. Namili po sila ng mga pagkakamatay talagang matindi. Yun po yung pinapresent nila. Pero wala pong direktang silang mapapatunayan na inutos ni Tatay Digong yung pagpatay dun sa partikular na tao na yun. Okay. Sa madaling salita, panay mga pinagbatayan nila, hearsay, at ibinatay nila dun sa kahulugan nila ng neutralize na sa speech ni Tatay Digong. Samantalang napatunayan na natin ang meaning ng neutralize dito po sa mga PNP at PDEA mga documents ay nangangahulugan na hulihin ang hinihinalang suspect o hinihinala na suspect pa.
So hulihin, hindi po gurgurin. Okay. Punta na tayo sa iba pang punto. So kung inosente po kung si Tatay Digong, ayon po sa batas, kung wala pong no chain of command evidence, no proven intent. So kung ang pagpapatupad niya po bilang Pangulo ng Pilipinas ng legal na utos na hulihin ang mga kriminal, yun po, talagang mapapatunayan nyo, legal na utos yun. Lahat naman po ng presidente, legal na utos yung hulihin ng mga kriminal. Pag nanlaban ng kriminal, normal din po na unahan sila ng mga otoridad sa lahat po ng bansa yan. So kung wala pong no chain of command evidence, ibig sabihin, eto, binabasa ganitong general, si general binabasa ganun, si colonel binabasa kay kapitan, si kapitan nag-utos dun sa wala pong direct ebidensya laban kay Tatay Digong. Okay. Inadequate evidence and suspicious delay. Ang tanong po, bakit po yung prosecution, 4 na taon po sila, buhat po na nag-open ng investigation, bakit po tumagal ng 4 na taon? Dahil po yung ebidensya ay hindi po substantial, kung hindi inadequate. Ibig sabihin, ang ginagawa po nila, this questions the entire foundation of suggest rash political timing. Yan po, no, yung na may politika talagang involved dito. Buhat po nung nasira yung unit team, nagmadali na po silang maghanap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. Buhat po nang bumabanat na si Tatay Digong, nagmamaisog na si Tatay Digong, dyan na po, no? So, yung masyadong political ito, naghanap po sila ng mga ebidensya at mga testigo na ang susi po sa kanilang paghanap ay ito nga pong silent partner nito ni BBM na pinagmalaki ng tao. Pinagmalaki niya po yan. Okay. So, ikatlo po, ang naganap po ay hindi po criminal attack kung hindi lawful policy. Ayan. Yung sinasabi na pabulaanan po, Duterte has ordered lawful means to subdue the alleged drug personalities. The alleged attack was not directed at Filipinos as a whole. O yan po, yung katangian po ng crimes against humanity. No? Binago po ng mga prosecution yan . Yung sinasabi nila noon, ang war on drugs po daw po ay atake sa mga Pilipino, atake sa mga mahirap na Pilipino. Pag ganyan po ang sitwasyon, atake sa lahat ng mahirap na Pilipino, logic po, bakit siya mahal ng mga Pilipino? Bakit napakataas po ng rating? Yan po yung hindi nila maunawaan sa ginawa ni Tatay Digong . Kung talaga tong atake sa humanity, wala pong pili-pili yan na bibreak ninyo. Pag sinabi nyo pong inatake yung mga kriminal lang, ay hindi po yan crimes against humanity. Yan po ay crimes against criminality. Correct kayo, dyan ako naputol di ba? Kaya po si De Lima, wala po siyang naidemanda kahit makapangyarihan siyang DOJ. Ano po ba yung mayor lang? Kayang-kaya pong idemanda ng DOJ yan. Hindi nga po nagkaroon ng kaso si Tatay Digong under ni De Lima na DOJ. Tapos ngayon sa ICC, kasi nga po, nag-provide lang sila ng mga aminadong mga manggugurgur o mga kriminal. Aminado pong murderers. Yan po sila bigyan po natin na alias na Cotabato at saka Las Piñas.
Diyan po may umangal kanina sa akin eh. Sana hindi na siya pumasok. Duterte has ordered lawful means to subdue the alleged drug personalities. Ayan. So wala pong... So ang ginawa po nila, nireframe po nila yung drug war at ito ay tinawag nilang crimes against humanity. At tinatawag pa nilang crimes against the poor. Okay. Kaya po, isa rin po sa pinaglaban ni Kaufman na si Duterte po should not remain in custody. Dahil po siya ay matanda na, pagod, mahina na po ang katawan. Yung memorya niya po ay naglalaho na unti-unti. At saka, ang ebidensya po ay hindi naman malakas. Mahina po ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Okay. This is not about justice. It's about potential persecution of a leader whose words were misunderstood across culture. Tatay Digong deserves fair context, not twisted narratives. Sila po, nagko-conclude po sila mula po dun sa mga sinasabi ni Tatay Digong eh. Pero napuna ko lang tong judge, hindi mapakali habang nagsasalita si Kaufman. Iniisip niya paano ko lulusutan to. Walang direktang ebidensya na nag-utos si Tatay Digong na manggurgur. Lahat lawful ang order ni Tatay Digong. Paano po yan? Okay. Punta